Tungkol po sa kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo, ano po ba ang pagkakakilala niyo sa Kanya? Kalikasan? Opo. Pagpatawad mo, hindi ko ginagamit yung salitang kalikasan pagdating kay Kristo. Kasi hindi siya part of nature. When you say kalikasan, that's nature. Maaari siguro gamitin natin, ano ba ang kanyang talagang kalagayan? His real being. Pero kalikasan, you are making him a part of nature. In fact, he controls nature. He's not a part of nature. Tinan mo nung merong bagyo sa dagat, pinatigil niya. He's not a part of nature. Neither can he be influenced by nature. Kaya pagka tinatanong, ano ba kalikasan ni Kristo? Maling tanong yon, kapatid. Ang aking sagot, kung ang tanong mo, ibig mo sabihin ay yung ano ba ang talagang kalagayan ni Kristo? Sabi ng Biblia, nang pasimula ay ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang tao ang verbo. At tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Therefore, yung sinasabi niyang kalagayan, yung verbo siya. Na yung verbo ay kasama ng Diyos. At lahat ng bagay nung gawin ng Diyos, nandoon na yung verbo. Nandoon na. Existing siya nun. Kasama siya ng Diyos. Yung salitang kasama kasi hindi napapansin ng iba dyan, akala nila panukala yun. Iba yung panukala kaysa sa kasama. Yung panukala, hindi nag-e-exist. Pero itong verbo, nag-e-exist kasama ng Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay kasama ng Diyos o sumasa Diyos. At lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Kung wala siya, alinman sa ginawa, walang magagawa. Therefore, nandoon siya, he exists with the Father before the creation of everything. Yun ang aming paniwala. Yan ngayong verbo na yan, yan ang nagkatawan tao na siya ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalan niya kasi yung verbo eh. Pakinggan mo sa Apokalipsis 19:13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Ayun, pangalan yun ng person, at ang person na yun, yun nga yung anak ng Diyos na nagkatawan tao.